Ma'am Valeria, isang mommy mula sa Tago, Surigao del Sur. Tungkol ito sa kanyang 5 taong gulang na anak na si Chris, isang batang may bukas na third eye. Sa edad niyang iyon, tila ba may kakayahan siyang makita ang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Isang hapon, habang abala si Valeria sa loob ng bahay, napatingin siya sa likod bahay kung saan naglalaro si Chris. Tahimik lang ito, nakaupo sa damuhan at tila may kausap. Nagtaka siya dahil mag-isa lang dapat si Chris. Lumapit siya at tinanong, "Chris, sino kausap mo?" Sumagot si Chris habang nakangiti. "Si friend po." "Nasaan siya?" tanong ni Valeria. Itinuro ni Chris ang bakod. "Umalis na po." Dumaan po siya sa pader. Nagkatinginan ang mga balahibo ni Valeria at bumalot ang lamig sa kanyang likod. Pader iyon. Simentado at imposibleng daanan ng tao. Hindi roon natapos ang hiwaga. Isang gabi, tumatakbo si Kevin, ang panganay nilang anak na nasa senior high school, papunta kay Valeria. "Ma, sino pong kausap ni Chris sa bintana? Akala ko kayo, pero wala namang tao." Tinuro ni Chris ang kurtina ng kwarto. "Friend ko po yun. Nasa labas siya kumakaway." Nang sumunod na araw, pati ang asawa ni Valeria ay nakaranas ng di maipaliwanag. Habang nagbibihis para sa family jogging, biglang kumaway si Chris sa bintana. "Nandyan si friend ko." Nanginginig ang asawa ni Valeria. Walang tao sa labas, pero ramdam niya ang presensyang malamig at masama. Isang gabi, katuwaan lang ng pamilya, pinapasayaw nila si Chris. Biglang nainis ang bata at tumutok sa cabinet. "Tigilan mo nga ako!" Sigaw niya. Nagtaka ang lahat. Wala namang tao roon. Ilang araw ang lumipas. Biglang nawala si Chris. Nilibot nila ang buong bahay. Naghisterya si Valeria sa paghahanap. Hanggang sa naalala niya ang cabinet, binuksan niya ito. At doon, sa loob, nakita niya si Chris. Basang-basa ng pawis, parang bagong gising sa masamang panaginip. "Anak, bakit ka nandito? Pupunta po kami sa bahay ng friend ko. Pero di ko na po nakita daan pa uwi." Yumugyog ang boses ni Valeria sa takot. Alam niyang hindi basta larong pambata ang kinasasangkutan ni Chris. Agad silang lumapit sa isang lokal na albularyo. Pagdating sa bahay, agad itong napatingin sa paligid. "Bukas na bukas ang third eye ng anak ninyo," sabi ng healer. "May white lady sa loob ng bahay. Mabuting espiritu. Pero mas malakas ang isa, isang black lady. Maitim ang mga labi at nasa labas lang. Hindi siya makapasok pero nag-aabang." Nag-orasyon ang healer. Ilang linggo ang lumipas. Tahimik ang paligid. Pero muling bumalik ang kababalaghan. May mga yabag sa labas ng kwarto. May malamig na hininga sa batok. May boses na hindi nila kilala. Sa huli, lumapit sila sa simbahan. Napag-alamang may naka-assign na exorcist priest sa lugar. Agad itong pumunta sa bahay. Nagdasal, nagbasbas, tinaboy ang mga espiritu. At mula noon, tahimik na ang bahay ni Valeria. Si Chris ay unti-unting bumalik sa pagiging normal na bata. Pero minsan, kapag tahimik na ang gabi, napapatingin si Chris sa bintana at sasabihin niya, "Ma, andyan ulit si friend." Pero di na siya kumakaway. Matagal na panahon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa alaala namin ang mga karanasan sa Aurora Street, Digos City. Sa bahay na inakala naming simpleng tirahan lang, ngunit naging simula ng bangungot. Ikinuwento sa amin ni Tita Janice ang nakakatindig balahibong karanasan nila sa bahay na kanilang inupahan noon sa Aurora Street. Hindi nila alam, ito pala'y kilalang haunted house sa lugar. Bungalow style ang bahay. Sa harap ay sala, sa gitna dining area, at sa kabilang dulo ay kusina. May hagdan paakyat sa 2 kwarto. Sa tabi ng dining table ay may isang malaking rektangular na bintana kung saan tanaw ang labas, pati na rin ang isang punong tambis, makopa. Sa likod naman, ginawang bodega ang malawak na lote para sa negosyo nilang ice cream. Unang beses nilang napag-usapan ang bahay nang nagpapasalon si Tita Janice. Nang marinig ng mga trabahador kung saan siya nakatira
Tila nanlamig ang mga ito. Ayon sa kanila, kilalang pinamumugaran ng White Lady ang bahay na iyon. Tuwing gabi, may babaeng nakaputi na lumilitaw at sumusunod sa mga dumaraan. Kaya raw wala ng tricycle na dumaraan tuwing oras ng gabi. Unang gabi pa lang, na naginip si Tita Janice. Sa panaginip, nagising daw siya naupo sa kama. Sa tapat, may bintana at doon, may babaeng nakaputi, nakatalikod at umiiyak. Mahaba ang itim nitong buhok at nakatingin sa labas. Nang lapitan niya ito sa panaginip, ang sabi ng babae, "Dito ako nakalibing." Nang tumalikod si Tita Janice at bumaba para buksan ang ilaw sa kusina, naramdaman niyang may natapakan siyang buhok sa sahig. Napansin niya ang buong sahig ay buhok. Doon siya biglang nagising, pawis na pawis at takot na takot. Minsan, nagbakasyon ang sister-in-law ni Tita Janice at doon natulog sa second bedroom. Kinaumagahan reklamo agad niya. May naririnig daw siyang mga hakbang sa madaling araw. Minsan tumitigil pa sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Pero pag binubuksan niya, wala namang tao. Isang gabi habang hapunan, nakaupo ang buong pamilya sa dining table. Biglang nagsalita ang anak ni Tita Janice. "Hi friend!" 3 beses niya itong inulit habang nakaturo sa malaking bintana sa tabi nila. Nagtayuan ang balahibo ng lahat. Agad na isinara ang kurtina at walang gustong tumingin sa labas. Ako mismo, na nagsusulat ng kwentong ito at pamangkin ni Tita Janice, ay nakaranas din. Bandang 9:00 ng gabi, habang naglalaro ako ng Y8 games sa computer, narinig ko ang pinsan kong maliit, anak ni Tita, na nagsabi, "Hi friend!" Gusto niyang pumasok. Nang marinig ko iyon, nanigas ako sa takot. Agad kong nilak ang lahat ng pintuan. Pakiramdam ko ay may malamig na presensya sa paligid. Nang dumating sila Tita Janice na, andita na, halos mamatay ako sa kaba. Ayon sa mga kwento, dating pag-aari raw ito ng isang mataas na ranggo ng pulis noong panahon ni Marcos, martial law era. Sinasabing nagdadala raw ito ng mga call girls, ginagamit at pinapatay. Sa bakuran daw ng bahay niya, ito mismo nililibing. Naalala ni Tita Janice, may isang parte ng sahig malapit sa dining table na tila semento lang na tinakpan, parang may ibinaon sa ilalim. Sa likod bahay naman, may malaking hukay sa isang sulok na ginawa na lang nilang basurahan. Pero ang lalim nito, parang may nilibing talaga. Hanggang ngayon, walang gustong umupa ulit sa bahay na yon at parang binenta na lang dahil walang gustong umupa. Nabili ata yon tapos tinayuan ng isang vocational school. Ang mga kaluluwang nawala sa lugar na iyon ay nananatili pa rin. Naghahanap ng katarungan o baka kasama. Kaya kung balak mong dumaan sa Aurora Street, Digos City, huwag kang titingin sa bintana. Kwento ito ni Tita Janice at kung naalala niyo siya yung nagkwento din about sa Digos Haunted House. Noong taong 2019, lumipat kami ng aking asawa sa Silver Street, San Rafael, Davao City, sa isang malaki at maaliwalas na bahay na 3 palapag. So ang rent namin noon ay nasa 50,000 monthly. Pagmamay-ari ito ng mag-asawang doktor, ngunit sa mga sumunod na taon ay kami ang naging renters nila. At naabutan pa kami ng COVID dun. 3 kwarto, isang family room na ginawa naming stock room, maid's quarter, at isang maliit na kubo sa likod. Tahimik ang lugar, maganda ang hangin, at tila perpektong tahanan. Ngunit hindi namin alam, ang bahay na ito ay may matagal ng mga naninirahan. Matagal din daw ito di narerentahan. Hindi pa man lumilipas ang unang araw, sinalubong na ako ng kababalaghan. Pagpasok ko sa CR sa ibaba, nagulat ako sa mga bawang at siling nagkalat sa sahig hanggang sa maid's quarter. Walang ipis, walang daga, katatapos lang naming maglinis. Nang tanungin ko ang aking asawa, nagtataka rin siya. Wala siyang ideya kung paano napunta roon ang mga iyon. Madalas kaming magpa-party sa likod ng bahay. Malawak ang garden, kaya't masarap magtipon. Ngunit isang party ang hinding-hindi namin malilimutan. Isang bisitang babae ang hindi tumitingin sa second floor. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang may babaeng nakaitim na nakatayo at nakasilip sa bintana o ng isang kwarto sa taas. Walang gumagamit ng kwartong iyon. Ang kanyang kasintahan naman ay biglang napatahimik matapos gumamit ng CR sa baba. May batang nakatayo sa sulok ng banyo. Anya, ilang bisita pa ang nagreklamo na ang pinto ng banyo ay biglang naglulak mag-isa.
at hindi ito mabuksan kahit may susi. Makalipas ang ilang araw, nawala ang pusa naming si Shadow. Isang Persian na hindi lumalabas ng bahay. Sarado ang mga bintana at pinto. Hinanap namin siya buong araw. Sa huli, naisip kong silipin ang family room sa second floor at doon ko siya nakita. Nakakulong sa loob, nanginginig, pero sino ang nagkulong sa kanya roon? Isang araw, nilapitan kami ng kapitbahay sa tapat. Sabi niya, tuwing gabi, may babaeng nakaitim tapos white polka dots na nakatayo sa bintana ng family room. Palagi raw siyang naroon, ngunit kami lang ang nakatira sa bahay. Kami at ang mga alaga naming hayop. Minsan, may dumalaw sa amin na pamilya na may third eye. Agad silang nagtanong, "Ate, alam niyo bang may mag-ina na may 2 bata sa loob ng bahay niyo?" Nagkatinginan kami ng asawa ko. Hindi pa kami nagsasabi ng kahit ano. Tapos, may isang lalaki sa may likod ng kubo. Dagdag nila, ang anak nilang 2 taong gulang biglang tumuro sa maid's quarter. "May bata dyan. May sakit siya," sabi ng bata. Ayon sa pamilya, matagal nang nakatira sa lupang iyon ang mga kaluluwang iyon. Bago pa man naitayo ang bahay, isang gabi, napanaginipan ko na may lalaking maitim na nakapatong sa akin at sinasakal ako. Pilit akong gumising, ngunit hindi ko magalaw ang katawan ko. Sa gilid ng mata ko, kita ko ang asawa kong mahimbing na natutulog. Gusto kong sumigaw, walang lumalabas sa aking bibig. Makalipas ang ilang taon, lalo na matapos ang pandemya, tuluyan na naming nilisan ang bahay sa San Rafael. Ang lumulutang na white lady sa mansion ng White Plains. "Good evening guys! Kwento nga pala to ni Daddy Mon, husband ng tita ko." Ikinuwento niya ang pinaka nakakatakot na karanasan niya noong bata pa siya. Taong 1900, 69 pa raw iyon. 8 taong gulang pa siya, ika-4 na baitang. Hanggang ngayon, 6 na dekada na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa alaala niya ang mga pangyayaring iyon. Sa White Plains, Quezon City matatagpuan ang malaking mansion ng kanilang pamilya. May sariling basketball court, malawak na hallway, at may basement na ginagamit noon bilang tahian. Mahigit 100 manggagawa ang nagtatrabaho roon tuwing araw. Pero kapag gabi, may ibang gumagalaw. Isang gabi, bandang 8:00, naglalaro si Mon ng basketball mag-isa sa may sliding door na palaging nakabukas noon. Sa halip na ring, ang pader ang kanyang kalaban. Tinatamaan niya ng bola ang dingding, sabay rebound. Habang inuulit-ulit niya ito, napatingin siya sa bukas na sliding door at doon niya ito nakita, isang babaeng nakaputi. Dumaan sa labas ng pintuan, mula kanan papuntang kaliwa, lumulutang. Walang tunog ng yapak, walang hangin. Nanlamig ang buo niyang katawan. Parang napako siya sa kinatatayuan hanggang sa makakilos siya at tumakbo palayo. Hindi na muling nilingon ang kanyang likuran. Hindi niya iyon sinabi kanino man that time. Makaraan ng ilang linggo, naulit na naman. Nagbabasketball siyang muli, pero sa hallway na ngayon, malawak. Mataas ang kisame. Nagdribble siya ng bola hanggang sa gumulong ito. Papasok sa kwarto ng kanyang ina. Bukas ang pinto. Sinundan niya ang bola at nakita itong huminto sa tabi ng lumang silya. Single sofa chair. May mataas na sandalan. Doon niya ito nakita. Isang kamay, puti maputla, parang walang dugo, sumisilip mula sa likod ng silya at kumakaway. Walang ulo, walang katawan, kamay lang mula siko pababa, parang may nagtatago roon. Pero hindi ito tao. Labor Day, walang tao sa basement. Tahimik ang buong bahay, pero nang mapadaan si Mon sa may pinto ng basement, napansin niyang bukas ang ilaw sa ibaba. Sa tabi ng pinto may maliit na bintanang halusi. Frosted glass ito, kaya hindi klaro. Pero makikita mo pa rin ang mga anino kung may tao sa kabila. At nakita niya, isang babaeng nakatalikod, mahaba ang buhok, halos umabot sa sahig. Nagsusuklay. Hindi ito pwedeng manggagawa, wala silang pasok. Tumakbo siya, nanginginig, at agad isinumbong sa kanyang ina. Pero hindi siya pinaniwalaan. Isang gabi, nagkukwentuhan sila ng mga kaibigan niya tungkol sa mga multo. Simon, kahit sanay na sa kababalaghan, ay kinabahan ng todo. "Sama naman kayo sa kwarto ko, natatakot na ako," sabi niya. Pagpasok nila sa kwarto, malaki ito. May 2 queen-sized bed sa magkabilang gilid. Pero bago pa sila makaupo, may lumipad na suklay mula sa isang kama. Lumipad ito na parang tinapon papunta sa kabila, na parang may nagbato pero walang tao. Bigla silang napatili. Nagunahan sa takbuhan, may tumama pa sa pinto sa sobrang taranta. Paglabas nila, hindi na sila muling bumalik. Ilang taon makalipas, nalaman ng pamilya nila ang itinatagong lihim ng lupang kinatatayuan ng mansyon.
dating mass grave ng mga sundalong Hapon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, maraming napaslang, hindi na ipalibing ng maayos. Ilan sa mga katawan, sinabing ipinagpatuloy ang paglakad kahit tapos na ang digmaan. Hanggang ngayon tuwing napag-uusapan ang White Plains Mansion, nananahimik siya sandali at kinikilabutan bago tumingin sa malayo at sabihing, yung babaeng lumulutang, hindi lang isa, at hindi lang sa mansyon nananatili. Minsan, sumusunod pa yan.